Amen and good afternoon everyone. Ako po si Pastor Jace, isa po sa mga pastors ng Radiance of God's Glory Global Harvest Church dito sa Sampaloc, Manila. Welcome po kayo kahit kayo man ay nanonood sa online natin or dito kayo ngayon, may nag-invite sa inyo, first timer kayo, second timer, third timer, fourth timer. Alam niyo po, ang Word of God is really, it's like a sword, sabi ng Bible, and it penetrates the hearts of the people. I believe yung word ni Lord will be for each and every one of us. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, yung word ni Lord para sa'yo, para din sa akin. Amen? Nung nakaraan pong linggo, I don't know kung meron sa inyong mga ibang taong mga hindi nakasama, o kaya AM service ka naka-attend, but we've talked about nung hapon, last Sunday, about from breaking to breakthrough. Come on, say it with me. From breaking to breakthrough. And then, nabanggit natin yung tungkol sa breakthrough. Ang breakthrough pala ay yung bagay na kung saan parang constant na paulit-ulit na lang na nangyayari sa buhay mo. Tapos suddenly, may biglang pagbabago na nangyari. And actually, yun pala yung kailangan ng bawat isa sa atin. Sino dito kailangan mo ng breakthrough sa kanyang buhay? Pwedeng attend ka na lang ng church o kaya para naging routine na lang yung lahat ng ginagawa mo and you need something different sa buhay mo. Ito yung tinatawag na breakthrough. Sabihin nga natin, breakthrough. Sinong nag-aasam ng breakthrough ngayong gabing ito? Amen? Alam niyo po, ang buhay natin, it's a series of breaking and breakthroughs. Hindi yan isang beses lang, it's a series. Ibig sabihin, sunod-sunod. Pero alam niyo po, may panahon ng breaking, may panahon ng breakthrough. Ang problema, marami siguro sa atin ay patuloy lang yung breaking na nangyayari sa ating mga buhay and parang antagal sa atin para magkaroon ng breakthrough. No? And probably naka-breakthrough ka, kaya lang hindi mo na maintain na lagi kang nakaka-breakthrough. Ang nagiging problema sa atin is, pwede po na halimbawa may nagbago na nga sa buhay mo tapos bumabalik ka na naman dun sa dating ikaw. Probably sabi mo kay Lord, gusto ko na magbago, malapit na yung end of the year, 2026 na, ilang days na lang mga kapatid, di ba? And probably, sabi mo, Lord, sana naman po may magbago na sa buhay ko. But, pwedeng may nagbago isang araw, then the next day, ano nangyari? Balik ka na naman siguro sa dati. Now, I want to talk to you about ano ba yung mga dapat, next slide please, na dapat nating gawin para maka-breakthrough lagi at ma-maintain natin yung breakthrough sa ating buhay. Pastor, ano po ba yung mga dapat kong gawin na ito? At ito po yung topic natin for this afternoon. It's all about from breakthrough to becoming. Sabihin nga natin, from breakthrough to becoming. Hindi basta kailangan lang natin magkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay, kundi kailangan din natin actually binabago tayo araw-araw. May kanta nga niyan, binabago mo ako araw-araw, di ba? May kantang ganon. Sa mga uma-attend dito sa morning service, pwedeng narinig nyo na yung kanta na yon. And actually, yun yung kailangan natin. Baguhin tayo ni Lord araw-araw. Huwag niyo pong isipin na si pastor parang, perfect na yan. O kaya si leader, nakita mo yung isang matagal na dito sa church, siguro talagang wow, bagong-bago na siya ni Lord. Alam niyo po, kahit yung mga apostles in the Bible, they are changed from glory to glory. Amen? Amen? Now, alam niyo po, sa Bible, pwede nating maisip na may mga instances na nagbabago talaga yung situation ng mga tao. Inaasam-asam din natin na mabago yung situation ng kahit sino man sa atin dito.
But let me tell you mga kapatid, next slide please, yung becoming or yung patuloy na pagbabago ng buhay, yung pagbabago araw-araw, ito yung pagbabago ng identity mo, ito yung pagbabago kung sino ka talaga. Alam niyo po, pwede kasing mabago yung situation mo eh. Parang ganito, no? May utang ka, okay? Malaking halaga, tas may nagbayad. Kaya lang, hindi ka pa din nagbabago. No? Pwedeng bayad yung utang mo, kaya lang hindi ka nagbabago. Ano nangyayari? Magkakaroon ka ulit ng utang. Dahil hindi na bago yung buhay mo. And that is why I want to talk to you about this person in the Bible named Jacob. Sabihin nga natin, Jacob. No? Now, this person, si Jacob, meron po siyang twin brother, at ang twin brother niya ay si Esau. Sabihin nga natin yon, Esau. O sa Tagalog, sabi nila, Isaw daw. No? Hindi yan yung, Isaw na ganon, hindi yon. Kundi yung pronunciation. Esau or Esau. No? And sila pong dalawa ay actually twins. Ibig sabihin, nung nasa sinapupunan sila ng anak ng nanay nila, dalawa sila. Ano? And ang unang lumabas, sino? Si Esau. Tapos sumunod si Jacob. And alam niyo po, yung tatay nila at nanay ay walang iba kundi si Isaac tsaka si Rebecca. Sabihin nga natin, Isaac, Rebecca. Okay? Now, may anak sila. Ano yon? Sino yung dalawa? Si Esau and si Jacob. But this afternoon, magfo-focus tayo, una sa lahat, sa buhay ni Jacob. Alam niyo po, ang pangalang Jacob, and in the Bible, pag tinignan niyo po, may significance talaga yung name. May meaning siya. Hindi basta, ay trip ko, Marian, kasi idol ko si Marian Rivera. Papangalan ko sa anak ko, Marian. Ano? Hindi po ganun. O kaya, John, kasi yung idol kong artista, ganito rin. John yung pangalan, yun na rin papangalan ko. Hindi po, no? But actually, in the Bible, may reason kung bakit pinangalanan ang isang tao o papangalanan. Ano po? Ang pangalang Jacob, ang ibig sabihin pala niyan, to take by the heel. Ibig sabihin, hawakan sa paa. Grabber. Ang meaning niyan, cheater. Ang meaning niyan, deceiver. Ang meaning niyan, supplanter. So in short, yung name ni Jacob, hindi pala magandang meaning. Bakit? Kasi nung paglabas nung kapatid niya na si Esau, anong ginagawa ni Jacob? Nakahawak siya sa paa. Nagets nyo? So pinangalanan yung bata based sa kung anong nagawa nila. Ano po? Nung sila ay pinapanganak. But actually, pag tinignan nyo po yung buhay ni Jacob, pag binasa nyo siya sa Bible, alam nyo po kung ano yung pangalan nila, nagaganap sa buhay din nila. Nulit ko kung ano yung pangalan nila, nagaganap sa buhay nila. And yung pagiging grabber niya, pagiging cheater, pagiging deceiver and supplanter, nangyari po sa kanyang buhay. And alam niyo po, next slide, si Jacob po, dineceive niya yung brother niya para kunin po yung tinatawag na birthright nung unang panahon. At alam niyo po, itong birthright na to, hindi ito yung parang simpleng bagay lang. Actually, mahalaga po itong bagay nung unang panahon. Ano po? Dahil bakit? Ang birthright po, kapag sinabing meron kang birthright, ikaw yung magiging future leader ng family. Pag namatay na yung parents nyo, ikaw na yung parang papalit sa kanila. No? At kung may inheritance ka man, double portion yung sayo. Ibig sabihin, mas madami yung sayo. Sinong gusto ng ganon? Wala? Wala may gusto? Sinong gusto nun? Come on. Okay?
So, lahat tayo, alam ko gusto natin kung ako yung may birthright, wow, ako yung tagapagmana. Kumbaga, kung sa ngayon, di ba, hinahati, pantay-pantay para walang magselos. Pero noon po, hindi, no? Yung kung sino yung panganay, meron siyang tinatawag na, say that word with me, birthright. No? At yung birthright po na ito, nakuha niya sa kanyang kapatid na si Iso, nung one time gutom na gutom si Iso, tapos nagluto siya ng pagkain, sabi niya, sige, bibigay ko tong pagkain na ito kung bibigay mo sa akin yung birthright mo. Sabi ni Iso, sige, amin na yan, sa'yo na yung birthright ko. And then next, mga kapatid, he cheated naman yung kanyang tatay. Niloko niya yung tatay niya. Para ano? Para kunin yung blessing na dapat sa kapatid niya ibibigay. Dahil yung kapatid niya ay panganay. Ano po? Next slide. Ano tong blessing na ito? In the Bible po, it's actually a spoken promise. Sabihin mo nga, promise. Hindi ito basta promise na pangakong simple lang, ano? But it talks about the favor of God. Yung bang pag pinag-pray ka, pag talagang binless ka ng sarili mong tatay, hindi ito yung parang simpleng prayer lang. No? It's the blessing na kung saan yung protection ni Lord sasayo, yung fruitfulness, yung kasaganaan sasayo, at saka ikaw lahat ng gagawin mo talagang sasamahan ng Diyos. Ganyan po siya kaimportante nung unang panahon. Yan yung tradition na meron sila. And ginawa po ito ni Jacob kung saan sinabi na nung tatay niya na, sige Iso, kumuha ka ng hayop, tapos patayin mo, lutuin mo, i-serve mo sa akin, tapos ibe-bless kita. Narinig nung nanay ni Jacob na si Rebecca na pinapagawa yun ni Jacob, ni Isaac kay Iso. So anong ginawa ngayon ni Rebecca? Sinabi niya kay Jacob, tapos sabi niya, anak, ganito, lulutuan ko yung tatay mo, ibigay mo to sa kanya, tapos binihisan niya si Jacob ng balat ng hayop para kapag lumapit siya, makilala siya na siya si Iso. Ngayon, nung lumapit na si Jacob dun sa tatay niya, hindi na kasi makakita, matanda na, malapit nang mamatay si Isaac, nag-serve siya ng pagkain, kinain niya, tapos hinawakan niya. Ikaw ba talaga si Iso? Ako po. Pero bakit ganun? Boses Jacob, pero yung katawan parang si Iso. No? Amoy, hayop, ganun. And alam niyo po, ang nangyari sa madaling salita, binigay nga ni Isaac yung blessing. Tumakbo si Jacob, tapos dumating na sino? Yung kapatid niya, si Iso. Pagdating ng kapatid niya, Tay, eto na ngayon, ready na. Sabi ni Isaac, ha? Kaka-bless ko lang sa iyo eh. Ha? Niloko ako ng kapatid ko. Nakita niyo po, si Jacob, hindi lang siya nabuhay na yun yung pangalan niya, pero yun na mismo yung kinabubuhay niya. And syempre, what goes around comes around. Kung anong ginawa mo sa iba, mangyayari rin sa iyo. What happened next, dahil sa umalis na po si Jacob, niloko din naman siya at dinaya siya ng father-in-law niya. Okay? May nagustuhan siyang babae, pangalan Rachel. Tapos, sabi nung father-in-law niya, sige, bibigay ko yung anak ko na si Rachel. Mag-serve ka sa akin for 7 years. Nag-serve talaga si Jacob. Tapos parang sabi ng Bible, yung 7 years daw, parang ilang araw lang kay Jacob. Dahil mahal niya talaga si Rachel. Then dumating na yung kasalan. Iba kasi yung kasalan noon, wala atang ilaw, no? Tapos hindi mo kita yung muka nung asawa mo. Kinaumagahan, gulat na gulat si Jacob. Dahil bakit? Hindi si Rachel yung napangasawa niya. Sino po?
yung nakakatandang kapatid ni Rachel. Ang pangalan po ay Leah. Sabihin nga natin, Leah. Now, sabi ni Jacob sa father-in-law niya, "Father-in-law, dinaya niyo ako. Bakit ganyan? Ba't binigay niyo sa akin si Leah, hindi si Rachel?" Sabi nung father-in-law niya, ganito kasi dito, tradisyon to ng tribo dito. Na hindi mo pwedeng pangasawahin o gawing asawa yung bunsong anak hanggat hindi pa nag-aasawa yung panganay na babae. So sabi nung father-in-law niya, "Sige, mag-serve ka ulit sa akin ng another 7 years. Nag-serve ulit siya ng another 7 years. Biruin nyo, 14 years bago niya nakuha yung mahal niya na si Rachel. Now, tingnan niyo po ang buhay ni Jacob. Nakaalis na siya doon sa father-in-law niya. Gusto niya nang mag-settle sa ibang lugar. At syempre, nung una pong panahon, talagang mag-iingat ka dapat sa mga dadaanan mo. Kasi kapag merong land or lugar ng iba na dinaanan mo, pwede ka nilang atakihin. Wala naman pong pulis noong unang panahon. And suddenly, sa paglalakbay po ni Jacob, nakita niya at nung mga tauhan niya, yung kapatid niya, na sino? Si Esau. Remember, natapos yung huling ng kaganapan sa buhay ni Jacob at ni Esau ay kinuha o ninakaw ni Jacob yung blessing kay Esau. Now, kung titignan natin, masasalamin mo ba ang buhay mo katulad ng kay Jacob? Pwede mong sabihin, "Pastor, di naman po ako mandaraya. Di naman ako cheater." Pero kung analisahin niyo po yung buhay ni Jacob, parang nasa cycle yung buhay niya. Parang paikot-ikot lang yung nangyayari sa kanya. Alam naman natin, bilang mga tao, hindi naman talaga tayo perpekto, amen? And may nangyayaring faults, mistakes tayo, may mga regrets din talaga tayo sa ating buhay. And probably, kung mapapansin nyo ngayon, talagang si Jacob po, gusto niya na rin ang pagbabago sa kanyang buhay. Some people, next slide, want God to change their circumstances. Parang gusto nilang mabago na yung mga nangyayari sa kanilang buhay. Pero actually, si Lord, ang gusto niyang baguhin ay ikaw. Sabi mo nga sa katabi mo yon, gusto kang baguhin ni Lord. Now, alam niyo po, at this time, na kung saan nako-confront ngayon o mako-confront na ni Jacob yung kanyang kapatid, ano nangyari? Verse 6 po ng Genesis chapter 32, ang sabi, pagbalik ng mga tauhan ni Jacob, anong sabi nila? "Pinuntahan namin ang kapatid mong si Esau. On the way na siya para salubungin ka." May kasama siyang, ilan daw? 400 na tao niya. Parang ganito yan, Imagine mo, matagal kayong di nagkausap ng kapatid mo. Tas yung last na pagkakausap nyo, ikaw naman yung may mali. Tapos tumakas ka. Then, nalaman mo, pupunta yung kapatid mo sa bahay mo. Ang dala niya, buong barangay. Nagets nyo? No? So parang ikaw, kakabahan ka talaga, di ba? Dahil bakit? Ba't hindi na lang siya yung pumunta? Ba't dala-dala niya pa 400 na tao? Kay Jacob, wala naman siyang massive na workforce or manpower na 400 na tao. Kaya alam niyo po, katulad ng mga nabanggit natin nung nakaraan, kung si David tumatawag kay Lord kapag meron siyang pangailangan, si Jacob din actually, tumawag din siya kay Lord. Tumawag din si Jacob kay Lord. Anong sabi niya? Next slide please. Verse 11. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go.
please, iligtas mo ako sa kamay ni Kuya Esau. Natatakot po ako sa kanya. Baka sumugod siya at patayin kaming lahat, pati yung mga babae at mga bata. So just imagine, nasa krisis ng buhay si Jacob at wala po siyang ibang malapitan kundi ang Diyos na buhay. Pero kahit lumapit siya kay Lord, alam niyo po ba sa story na yan, pag inyo pong binasa yung buong chapter, nag-i-scheme pa rin siya. Gusto niya pa rin mandaya or mag-manipulate. Kaya nagpauna siya. Sabi niya, sige, iwan muna kayo dito para pagpunta nung kuya ko, meron akong regalo sa kanya. Okay, padalan nyo ng hayop, ganyan, sabihin nyo, regalo po ni Jacob sa inyo. No? At alam niyo po, ganun nga yung mga ginawa ni Jacob. Pero alam niyo po, point number 1, mangyayari ang breakthrough kapag hinayaan mo si God kumilos. Ulitin ko po, mangyayari ang breakthrough kapag hinayaan mo si God kumilos. And ito yung nangyayari sa buhay ni Jacob nung panahon po na ito, na kung saan, hayaan ko ba si God na kumilos or wala naman ako nafe-feel na ginagawa niya. So magta-try naman ako ng akin. Para pag pumalpak, hindi siya gumawa, ako na lang yung kikilos. All his life, siya lagi nagtatagumpay sa mga ginagawa niyang pagdi-deceive, pag-cheat, no? Kahit din dun sa father-in-law niya na si Laban, na outsmart niya yung mga servants nung father-in-law niya. But this time, na-corner na talaga si Jacob. And probably, meron iba sa atin siguro na dumalo dito, parang na-corner ka na ng mga problema mo sa iyong buhay. And alam niyo po, nung gabi na yon, pagdating ng verse 22, anong sabi? Bumangon si Jacob, sinama niya yung dalawa niyang asawa, yung dalawang katulong niya na rin na naging asawa niya, pati yung 11 niya na anak. Tumawid sila sa Jabbok River. Alam niyo po, anong nangyari is, pinauna niya na yung mag-anak niya. Para kung sakali man, na dumating na si kuya niya, hindi sila maabutan, siya na lang mapatay kung sakali. No po? At tapos, sabi, tinawid din niya lahat ng mga property niya. Pagdating po ng verse 24, ano ang sabi? Sabay-sabay natin basahin. Pero, nagpaiwan siyang mag-isa. Tapos, may lalaking dumating at nakipag-wrestling sa kanya hanggang bago sumikat ang araw. Biglang may nagpakita na lalaki. But actually, pag tinignan natin yung buong story, alam niyo po ba, the one who wrestled with Jacob was not a simple man, it was actually God. And alam niyo po, nagmanifest si God sa pamamagitan ng isang tao, pero hindi po ito yung, kasi akala natin parang si God, di ba dapat superpower siya, kahit nga in the flick of a finger, kaya niyang talunin si Jacob. Pero at this time, alam po kasi ni Lord yung pinagdadaanan ni Jacob. Yung encounter niya na ito kay Lord, mga kapatid, next slide please, it's the fight. Laban ito ng kalooban ni Jacob tsaka kalooban ng Diyos. Sa buong buhay ni Jacob, lagi nangyayari ang puro kalooban niya yung nasusunod. Yung smarts ko, yung galing ko, yung skill ko, dun lagi siya nagre-rely sa kanyang buhay. And this time, wala na siyang matatakbuhan. Kasi kahit anong bilis niya, mas mabilis yung kuya niya na si Esau. Kahit anong lakas niya, mas malakas yung kuya niya sa kanya. It's the fight between his will and the will of God. Alam niyo po ba, next slide,
i-encounter ka ni Lord para ayusin ka at baguhin ka. Let me remind you, i-encounter ka ni Lord para ayusin ka at baguhin ka. Kung gusto mo talagang makaranas ng breakthrough sa iyong buhay, kailangan mo ng encounter kay Jesus. Kailangan mo ng encounter kay Lord. Hindi yun para talagang mawala ka o kaya mabura ka. Hindi po. Hindi dahil galit si Lord sa iyo. Kung hindi gusto niyang mabago yung buhay mo starting today. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto kang baguhin ni Lord. At alam niyo po, si Jacob din, gusto talagang baguhin ni Lord ang buhay niya. At this time, nagre-wrestling po sila. And alam niyo po, nung na-realize, nung lalaki na ito, or ni Lord, na hindi siya mananalo kay Jacob, basta-basta, hinampas niya yung balakang ni Jacob. At yung paghampas niya po, ang sabi na dislocate yung buto niya. Alam niyo naman po kung siguro may nakita na kayong taong na-dislocate yung buto. Masakit po yun. No? At alam niyo po, yung na-dislocate sa kanya ay, ano daw? Ano daw? Balakang. Ang pinakamatibay po o matigas na buto sa parte ng katawan ng tao, hindi po yung ulo. Ano po? Ang pinakamatigas ay balakang natin o yung pelvic bone. At alam niyo po, sa research, mababasag yung pelvic bone ng isang 80 km per hour na sasakyan. So pag halimbawa sinalpok ng 80 km per hour yung pelvic bone mo dito, basag, ganun ho pala kalakas yung suntok na yon, yung sinabi dyan, no? Nung paghampas kay Jacob. 80 km per hour parang ginanon. At grabe yung sakit nun mga kapatid. Kung ikaw lang sa maliit na kudlit ng sugat na naghihiyaw-hiyaw ka na. How much more ito nangyari kay Jacob? Alam niyo po, itong wrestling na ito niya kay God ay ganito. Alam ko kung anong sinasabi sa akin ni Lord. Sabi niya sa akin, magbago daw ako. Sabi niya sa akin, may itigil na daw ako. Sabi niya sa akin, may patawarin na ako. May sinasabi sa akin si Lord na kailangan simula sa araw na to, hindi ko naggagawin. Probably ganyan, yung mensahe sa atin ngayon. Dahil ganyan din yung mensahe ni Lord kay Jacob. Stop running away. Matagal na siyang tumatakbo. Tandaan nyo, 14 years na kanina siya dun sa father-in-law niya. Ayaw niyang puntahan yung kapatid niya na niloko niya. Pero tignan nyo, may part sa atin din mismo, na kaya ayaw natin magpabago ng buhay, gusto pa din natin yung dati nating buhay. Gusto pa din natin na kung ano yung nangyayari noon, ganun pa rin kasi yun yung natural sa atin. Ang gusto ni Lord, mabago yung routine na yun ng ating buhay. Amen? Kaya kailangan natin ng, ano yung word? Breakthrough. Sabihin mo nga yun, breakthrough. Ikaw na gusto mo magkaroon ng breakthrough sa buhay mo, mawala yung cycle na yun, sabihin mo, gusto ko ng breakthrough. Alam niyo po, yung breakthrough na ito na sinasabi ko sa inyo, hindi ito yung basta-bastang breakthrough lang, na basta nangyari sa buhay mo. Kasi kailangan meron ka ring gagawin. Na ano yun? Next slide, tignan niyo po yung sabi ng lalaki. Sabi niya, bitawan mo na ako, mag-uumaga na. Bakit? Makikita kasi ni Jacob yung mukha rin ng lalaki. And sa Bible, if you see the face of God, mamamatay ka. Pero sabi ni Jacob, anong sabi niya? Hindi kita pakakawalan hanggat di mo ako binibless.
Paano ba yung wrestling? Hindi yan boxing. It's trying to take down yung tao hanggang sumurrender siya. Okay? So, halimbawa, kinapitan niya talaga kahit na masakit yung nafe-feel niya dun sa tagiliran niya. Sabi niya, hindi kita pakakawalan hanggat di mo ko binibless. Bakit? Ito yung cry, mga kapatid, ng isang tao na nagsasabi, next slide please, na hindi kita pakakawalan hanggat di mo binabago yung buhay ko. Pwedeng sawang-sawa ka na sa nangyayari. Bakit? Oo nga, may nagawa kang kasalanan sa iba, bumalik na naman sa'yo, tapos gagawa ka na naman sa iba, babalik na naman sa'yo. And probably, gusto niya na mag-end yung buhay niya. Hindi niya rin ma-make sense, bakit ba ito nangyayari sa kanya? Bakit ko ba ginawa to? Destiny ko ba talaga to? Ganito na lang, hanggang dito na lang ba ako? Bakit dito na lang umiikot yung buhay ko? And probably you are that person na katulad ni Jacob. But let me tell you, kapatid, ang sabi niya kay Lord, nung sinasabi niya ganito na, hindi kita pakakawalan hanggat di mo ko binibless. Parang sinasabi niya rin po, next slide please, na wag mo lang baguhin yung sitwasyon ko. Baguhin mo din ako. Kasi pwedeng magkabati kami nung kapatid ko, pero pagkatapos nun, mandadaya pa rin ako. Nagets nyo? Nagets nyo? Pwedeng magkaayos yung pamilya ko, pero baka mambugbog pa din ako. Pwedeng magkaayos kami ng asawa ko, pero baka mangchichit pa rin ako. Baka ganun yung mangyari. Kaya anong sabi ni Jacob? Wag mo lang baguhin yung sitwasyon ko. I-bless mo ko. Yung bless doon, alam niyo kung ano yun? It's a word na para sa lahat ng area ng buhay ko. And yun yung gusto ni Lord, kapatid, na gawin din sa buhay mo. Gusto niyang i-bless hindi lang yung finances mo. Gusto niyang i-bless hindi lang yung relationship mo, pati ugali mo. Gusto niya rin i-bless pati yung attitude mo. Gusto niya rin i-bless yung kasipagan mo. Ang tanong, willing ka ba na magpabago ng buhay kay Lord? Kasi si Jacob, kahit meron siyang naranasan, masakit, yung tagiliran niya, anong sabi niya kay Lord? Hindi kita bibitawan. Ganun ba yung attitude natin sa pagharap natin sa Panginoon? O parang nawala na yung feeling natin na ganun. Ba't ko ba kailangan yan? Ba't ko ba kailangan mabago? Tingin ba natin talaga, mga kapatid, perfect tayo, walang kailangan baguhin sa buhay natin? Then why do we need God? We need God because kailangan natin ng pagbabago sa ating buhay. Sabi nga ng isang pare mismo, sabi niya, ang church ay hospital ng maraming mga kababayan natin na nagustong magbago ng buhay. Gusto mo bang magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay? Gusto mo bang patuloy kang binabago ni Lord araw-araw? Amen? Then ito yung maging prayer mo katulad ng sinabi ni Jacob. Anong sinabi niya? Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko binibless. Mga kapatid, next slide please. Si God, dinidistract niya kung ano yung hindi maayos sa ating buhay para ma-realign niya ulit ang buhay natin. Kaya minsan dumadaan tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok ng buhay. Kaya tayo dumadaan sa mga dead ends ng buhay natin. Dahil kailangan natin minsan mag-isip at lumapit sa Diyos. Kailangan din natin na tignan na, Lord, ba't ako nandito? Bakit parang katapusan ko na? Meron ka bang mensahe sa buhay ko? May gusto ka bang gawin ko sa araw na ito? At alam niyo po, ito yung gagawin ni Lord sa iyo. Next slide please. Babaguhin ni Lord yung identity mo. Kapag kumapit ka sa Kanya. Hindi ko sinasabing lumapit ka sa Kanya kasi pwedeng lumapit ka kay Lord pero hindi ka naman kumakapit. Ang pagkapit po ay simbolo rin ng pagtitiwala sa Diyos. Kung ikaw ay nasa pinakamatarik na bundok, tas may kinakapitan ka,
hindi, magtitiwala ka ba doon sa kinakapitan mo na kayang-kaya ka nun o hindi? And actually, ito experience na to ni Jacob, pag tinignan niyo po sa mapa, it's actually located hindi sa mababang lugar. Nung sinesearch ko po itong story na to mismo, nakita ko po, yung river pala ng Jabbok nasa dalawang mountain. Si Jacob nasa kabilang mountain, yung family niya nasa kabila. Nasa lugar ng bundok si Jacob. And pag tinignan niyo po ngayon yung buhay natin, kung tayo ay nasa bundok ng mga buhay natin na kung saan parang feeling natin, tayo na lang mag-isa, dead end na ang buhay ko, parang tapos na ata ako. Kapatid, sinasabi ni Lord, hindi pa dyan nagtatapos ang buhay mo. May gagawin pa ako sa iyo at babaguhin kita. Now, sabi po sa Genesis chapter 28, sabi ng lalaki ngayon, chapter 32 verse 28, simula ngayon, ano daw? Hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi, ano daw? Israel na. Yung exactly, yung bansa na Israel. Anong sabi? Nakipaglaban ka kasi sa Diyos at sa mga tao at nanalo ka. Now, hindi ito yung pakikipaglaban na tatalunin mo ang Diyos. Hindi po yung ganun, ano? Kung hindi, hinihiling kasi ni Jacob na baguhin ng Diyos yung buhay niya. All of his life, wala siyang nararanasang breakthrough. Paulit-ulit lang. And probably yun din yung kailangan ng bawat isa sa atin. And take note magulat kayo, pag sa Bible, ang bansang Israel, hindi siya tinawag na bansang Abraham, bansang Isaac, hindi rin bansang Jacob. Pero galing sila sa mga fathers na yon. Ang tawag sa bansang Israel ay Israel. All because of this person named Jacob na sinasabi niya kay Lord, Lord, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko binibless. Anong meaning ng Jacob? Balikan nga natin, next slide. To take by the heel, anong meaning? Grabber, cheater, ano pa? Deceiver, ano pa? Supplanter. Again, kaya siya pinangalan ng ganyan dahil yan yung ginawa niya nung pinanganak siya. Sa panahon kasi natin ngayon, ang pagpapangalan, may pangalan na bago pa ipanganak. Tama? No? Pero yung pagpapangalan po nung unang panahon, papangalanan siyan kung ano yung ginawa niya nung bata siya. Nagets po natin? In short, yung pangalan mo, nakadepende sa past mo. Hello? Nagets niyo po? Nakadepende sa ginawa mo noon. Kaya tingnan niyo sa atin, saan natin nakikilala yung tao madalas sa nagawa nila noon? Remember? Sabihin mo, ay, ano yan mandaraya yan Bakit? Kasi nandaya noon. Nagets niyo? And that is how people name other people nung unang panahon. Pero, bakit pinangalanan ni Lord si Jacob na Israel? Anong meaning ng Israel? God fighter, God wrestler, prince with God. Bakit? Ano kaya yung meaning na ito ng Israel na ito? Muli, pag tinignan niyo po, balikan lang natin, balik lang, okay? Pag tinignan niyo po yung kanina, ang wrestling, hindi ibig sabihin nakikipag-away kay God. Kung hindi, nakikipag-wrestle siya na kung saan, Lord, simula sa araw na ito, sige, kalooban mo na yung masunod at hindi kalooban ko. Lord, simula sa araw na ito, may gusto ako Gusto ko pa rin yung dati. Kaya lang ngayon, wala akong magagawa. Ikaw yung mapagkakatiwalaan ko. Ang wrestling, it's actually to struggle.
Lord, ito yung gusto ko eh. Pero sinasabi ng Lord, hindi, yan yung gusto ko. Hindi, ito Lord yung gusto ko. Until such time na sinabi na lang ni Jacob, hindi kita pakakawalan hanggat di mo ko binibless. Nag-iba ngayon yung takbo ng buhay ni Jacob. And next slide, nag-iba yung takbo ng buhay niya, hindi lang siya may bagong pangalan, kapatid. Ano nangyari sa kanya? Dahil dati takbo siya ng takbo, ngayon hindi na siya makatakbo. Ano nangyari sa kanya? Pilay na siyang naglalakad. Pwedeng makita natin, hindi ba negative to, Pastor? Dahil pilay na siya naglalakad? But it's time sa buhay ni Jacob, next slide, dalawang meaning. Ano yon? Hindi ka na magre-rely sa sarili mo. Bakit? May sarili siyang paa na nakakapaglakad, nakakatakas, may galing siya. This time, hindi mo na maaasahan kung ano yung inaasahan mo. Saan ka na magtitiwala? Saan ka na magtitiwala ngayon? Sa Diyos. And tignan nyo yung next, ano yun? Hindi ka na magre-rely saan? Sa possessions at sa achievements mo. Bakit? Nauna na sila. Hindi mo alam kung aabutan mo pa. Hindi mo na alam kung magmi-meet pa kayo. Pero this time, ikaw na lang at si Lord. At alam niyo po, sabi ni Jacob, verse 29, please, sabihin mo sa akin yung pangalan mo. Pero sumagot yung lalaki, bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? And after po nun, anong ginawa ni Lord? Blines niya si Jacob. Tinawag niyo po actually yung place na yon na Peniel. Dahil nakita niya yung mukha ni Lord at hindi siya namatay. Pero ito no, sa Bible kasi kapag nakita mo daw yung mukha ni Lord, ikaw ay mamamatay. Ito ngayon yung nangyari kay Jacob. Ang namatay sa kanya, hindi yung sarili niyang katawan. Ang namatay sa kanya ay yung alin? Dati niyang buhay. And kay Paul, pagdating sa New Testament, sabi niya, you are a new creation. The old is gone, the new has come. Ganon din yung gustong gawin ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Mabago yung dati nating buhay at ngayon, isa na tayong bagong creation ni God. Hindi na nagtitiwala dun sa dati mong pinagkakatiwalaan, pwedeng sa sarili mo, sa galing mo, sa connections mo. Pero ngayon, ang pagtitiwala mo, kanino na? Kanino na? Yung makakaranas ng breakthrough at nagtitiwala kay Lord, sabihin mo, ako yon. Kung ikaw talaga yon, tatayo ka, sabihin mo, ako talaga yon. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. At alam niyo po, kung gusto niyo malaman yung ending, ano nga nangyari, Pastor? Dahil dumating yung kapatid niya, pagdating ng next chapter, chapter 33, tingnan niyo no, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Pero tumakbo si Iso para salubungin siya. Niyakap siya nito ng mahigpit at kinis sa pisngi. Tapos, nag-iyakan sila. Remember, nasa isip ni Jacob, papatayin ako nito. Sino nga ba namang tao? Yung makakapag-isip ng maganda. Dadalawin ka, sinabi, dala buong barangay. At alam mo yung last na nangyari sa inyo, dinaya mo siya. Wala na siya magagawa, di ba? Pwede nga para sa atin, sige, ito na yun, tanggap ko na. Wala na eh. Pero it is now by the grace of God. Pagka pala lumapit kay Lord, hinayaan mong mangyari yung kalooban niya. Some things na impossible na mag-heal, pwedeng mag-heal talaga. Amen? Alam naman natin, hindi natin mababago ang puso ng isang tao. Hindi madali.
Tama? Hindi madali. Kahit nga desisyon hindi natin basta-basta mababago. Tanging ang Diyos lang. Kahit nga sabi mo sa isang tao, patawarin mo na. Hindi, ayoko, bahala siya. Di ba? Pero si Lord, pag kumilos, kayang mabago. Yung mga broken relationships, pwedeng mabuo. Amen? Kahit yung mga nasaktan na puso, pwedeng gumaling. It is not by the power of Jacob, hindi sa galing at talino ni Jacob, hindi sa husay niya, kundi saan? Kapangyarihan ng Diyos. At yun yung kailangan natin para maka-breakthrough tayo. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka kay Lord. Ang breakthrough po, next slide please, nangyayari sa isang sandali. Ang pagbabago, nangyayari, ano yan? Habang buhay. Pwede kasing may naging pagbabago sa'yo, naka-breakthrough ka, may advancement na nangyari sa'yo, pero saglit lang. Pero kung patuloy na pinapabago mo yung buhay mo kay Lord, hindi yan mananatili na isang beses lang. Ano yan? Araw-araw. Amen? Sabi mo sa kaliwa at kanan mo, binabago tayo ni Lord araw-araw. Conclusion natin, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Hindi lang gusto ni Lord na maka-breakthrough ka, kundi magbago rin ang takbo ng buhay mo. Sino dito gusto ng pagbabago sa kanyang buhay? Lapit tayo kay Lord ngayong hapon na ito. Sa inyong mga upuan, I just want you to close your eyes and bow down kay Lord. Ano yung bagay na yon na gusto mong mabago sa iyong buhay simula sa araw na ito? Ano yung bagay na yon na ayaw mo nang maging katulad din ni Jacob? Probably may kasalanan kang nagagawa, baka may bisyo ka, hindi alam ng iba, don't worry, di ka namin judge. Pero si Lord yung nagbabago. Pwedeng may situation ka ngayon na gusto mong mabago, pero sa totoo lang, hindi yung situation mo yung kailangan mabago, ang kailangan mabago ikaw. Kapatid, simula sa araw na ito, ano yung mga bagay na yun? Pwede bang sa pagpe-pray natin ngayong hapon na ito, banggitin mo kay Lord yon sa harapan niya? Come on, sabihin mo ngayon, Lord Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Simula sa araw na ito, banggitin mo na ngayon kapatid, sige, yung mga gusto mong baguhin ng Diyos sa iyong buhay. Pagpatuloy niyo po yung pananalangin, sabihin mo, Panginoong Jesus, mula sa araw na ito, tinatanggap ko yung pagbabago na binibigay mo sa aking buhay. Lord, nilalapit ko po sa inyo ang bawat isa sa kanila. Katulad ni Jacob, nawa yung prayer po nila. Lord, hindi kita bibitawan hanggat di mo ko binibless. Lord, maging desperate sila sa pagbabago na binibigay mo. Sa pag-transform ng buhay na binibigay mo sa amin. At Lord, batid niyo po lahat ng pangailangan nila.
kumilos ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. And any works of the enemy sa buhay ng aming mga kapatid, any works of the evil one, we rebuke you now in Jesus' name. Wala kayong karapatan sa buhay ng aming mga kapatid. Now they are free at sila ay sa Panginoon. Salamat po, Lord, sa hapon na ito dahil nalaman po namin yung mensahe mo tungkol sa breakthrough to becoming. Lord, mula sa araw na ito, kumilos ka hanggang sa pag-uwi nila, hanggang sa sarili nilang mga buhay, magkaroon, Panginoon, ng transformation at kapayapaan. Katulad ni Jacob, Lord, magkaroon talaga ng pagbabago. Hindi pagbabagong panandalian, kundi pagbabagong tuloy-tuloy sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tayo lahat magsabi ng Amen. Now, bago tayo maghikayat ng